Wow! Bagay na bagay po talaga sa inyo mga puting rosas na yan, Lola Amelia. Napakarami niyo po sigurong maliligaw ng kabataan niyo. Abot langit ang tuwa ng dalagang si Daisy habang nakatitig sa matanda niyang customer. Kahit na may kaidaran, litaw na litaw pa rin ang natatangi nitong ganda. Tuwing linggo ay lagi itong bumibisita sa flower shop niya para pakyawin ang mga paninda niya. Kaya naman hindi lang customer ang turing niya rito, kundi parang isang totoong lola na rin. Tama ka, Daisy. Marami nga akong manliligaw noon. Pero sa lahat ng mga lalaki nagkakandara pa sa akin, at anging ang asawa ko lang ang binigyan ko ng atensyon. Kung nabubuhay siguro siya ngayon, siguradong linggo-linggo kaming bibisita rito sa flower shop mo. Kitang-kita ni Daisy ang unti-unting pagkawala ng ngiti sa mukha ng matanda. Ang magandang mga bulaklak na hawak nito ngayon ay nakagawian na nitong dalhin sa puntod ng namayapang asawa. Para maibsan ang nararamdaman nitong lungkot ay nilapitan niya ito at pagkatapos ay hinawakan ng isang kamay. Kung nasan man po ang asawa niyo ngayon, siguradong masayang masaya siya dahil hanggang ngayon hindi pa rin lumilipas ang pagmamahal niyo para sa kanya. Huwag na po kayong malungkot, Lola. Kung hindi mo talaga gustong nalulungkot ako, Daisy, bakit kaya hindi ka nalang sumama sa akin sa mansyon? Ipapakilala kita sa napakagwapo kong apo. Sigurado ako magugustuhan yung isa't isa. Nakalimutan niyo na po ata ang sinabi ko na may boyfriend na po ako, Lola. Ikakasal na rin po kami kaya wala na po akong interes sa kahit sinong lalaki. Sigurado ka bang masaya ka sa kanya, Daisy? Hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo o kaya naman sinasaktan? Matamis na napangiti ang dalaga nang marinig niya ang mga tanong na yon. Naulila man siya ng maaga. Ramdam naman niya ang totoong pagmamahal at pag-aalaga sa kanya ng matandang nasa harapan niya. Opo, Lola. Mabait po si Damian at inaalagaan niya po ako. Huwag na po kayo mag-alala pa sa akin. Mabuti naman kung ganon, Daisy. Basta, lagi mong tatandaan ang mga payo ko sa'yo, ha? Kung sakali mang hindi maging maganda ang pagsasama niyo at may masama siyang gawin sa'yo, huwag kang matatakot na iwan siya. Hindi mo dapat ikulong ang sarili mo sa isang lalaki, lalo na't hindi naman totoong pagmamahal niya para sa'yo. Lagi ko pong babaunin ang lahat ng mga paalala niyo, Lola. Maraming salamat po. Matapos ang usapang yon ay dumating na rin ang sundo ng matandang Donya. Nang makaalis ito ay sakto namang dumating ang fiancé niyang si Damian na kakagaling lang sa trabaho. O mahal, nandito ka na pala. Nagugutom ka na ba? Anong pagkain ang gusto mong ihanda ko para sa'yo? Bago sumagot ang kanyang fiancé ay isang matamis na halik muna ang binigay nito sa kanya. Hindi naman ako nagugutom, mahal. Gusto ko lang sana na maaga mong maisarado ang shop mo ngayon dahil may pupuntahan tayo. Sayang naman ang mga customer natin ngayong araw, mahal. Saan ba tayo pupunta? Hindi ko muna sasabihin yun sa'yo ngayon. Gusto ko isuot mo ang pinakamaganda mong damit dahil sigurado ako matutuwa ka sa lahat ng mga mangyayari mamaya. Nag-uumapaw ang tuwa at kilig na nararamdaman ng dalaga nang marinig niya ang mga salitang yun. Bagamat malalim ang kuryosidad, sinunod niya pa rin ang payo ng kanyang fiancé. Sinuot niya ang pinakamaganda niyang dress. Simple lang naman ang disenyo nito, subalit sigurado siyang litaw na litaw pa rin ang kagandahan niya. Napakaganda mo talaga, mahal. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang babaeng niligawan ko. Hindi rin ako nagkamali na ikaw ang lalaking minahal ko, Damian. Maraming salamat sa lahat ng suportang binigay mo sa akin, ha. Lalo na sa pagpapalago nitong flower shop ko. Wala pang isang taon tayo magkakilala pero hindi na ako makapaghintay pa na bumuo ng isang masayang pamilya kasama ka. Habang nasa loob ng kotse, hindi mapakali si Daisy. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya sa kaba, lalo na nang mapansin niyang pamilyar ang taang tinatahak nila. Napalingon siya kay Damian pero nanatiling tikom ang labi nito. Pagdating sa isang malaki, elegante at marangyang bahay, bumukas ang gate at bumungad sa kanilang pamilya ni Damian. Ang ina nito ay si Doña Olivia. Nakatayo sa may pintuan nito at nakataas ang isang kilay, habang ang kapatid nitong babae naman ay nakapamewang. Ma, Heather, ito nga pala si Daisy, ang fiancé ko. Pasensya na kung ngayon ko lang siya dinala at ipinakilala sa inyo. Nag-init ang pisngi ni Daisy sa kaba
Ramdam niya ang matatalas na titig ni Doña Olivia at Heather. Bago pa man siya makapagsalita, ay marahan siyang lumapit at magalang na nagmano kay Doña Olivia. Ngumiti rin siya sa babae nitong kapatid. Magandang araw po. Ako po si Daisy. Pasensya na rin po kayo kung nilihim namin ni Damian ang relasyon namin. Bakit ngayon mo lang dinala ang babaeng ito sa bahay, Damian? Napakatigas talaga ng ulo mo. Wala man lang kaming kaalam-alam sa nangyayari sa buhay mo. Tama si Mami, Damian. Ikinakahiya mo ba kami dito kay Daisy? Kung noon mo pa siya ipinakilala sa amin, di sana natulungan ka namin na kilatisin siya, di ba? Alam mo namang mahigpit si Mami sa mga nagiging girlfriend mo. Pasensya na po kayo. Gusto lang po namin ni Damian na masulit ang panahon naming dalawa bago ipaalam sa lahat. Marami tayong kailangan pag-usapan. Lalong-lalo ka na, Damian. Ang mabuti pa, pumasok na tayong lahat sa loob. Habang nasa hapagkainan, ramdam ni Daisy ang mabigat na tingin ni Heather at Doña Olivia. Kahit mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Damian sa kanya, ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kakaibang klase ng kaba. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Daisy? Alam mo naman sigurong hindi basta-basta nagkakagusto si Damian. Masyado siyang pihikan, kaya nakakaintriga talaga kung anong meron sa'yo. Simple lang naman ako, Heather. May-ari ako ng isang flower shop at kumikita ako ng 30,000 kada buwan. Depende sa kita. Tsaka, dahil sa negosyo ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakaya kong suportahan ang sarili ko. Wow! 30,000? That's too low! Damian belongs to an elite circle. Sigurado ka bang kaya mo makisabay sa amin? Lalo pat kakarampot lang niyang kinikita mo? Nanlamig ang buong katawan ni Daisy nang marinig niya ang mga salitang yun. Subalit mas pinili niya na lang na hindi magpaapekto sa lahat ng mga naririnig niya. Naiintindihan ko po yung tita, pero naniniwala ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kayaman. Hindi man po malaki ang kinikita ko, inaalagaan ko naman po ng tama ang anak ninyo. Wow! How sweet! Pero Daisy, let's be real ha? Hindi mo ba naisip kung gaano kakaswerte? I mean, hindi naman kita minamaliit, pero iba ang buhay namin. We travel first class. We buy whatever we want without checking the price. We invest in businesses worth millions. And you, nagbebenta lang ng mga bulaklak. Hindi ba masyado nakakahiya yun? Napalunok na lang si Daisy nang marinig niya mga salitang yun. Napahigpit din ang hawak niya sa mga kubyertos at hindi niya magawang lumunok ng pagkain. Alam mo, Daisy, mahigpit ako pagdating sa pamilya ko. Hindi ko pinalaking walang direksyon sa buhay ang mga anak ko. Pinag-aral ko sila sa pinakamahusay na paaralan at binigyan ng maginhawang buhay. Kaya natural lang na gusto kong siguraduhin na ang papasok sa pamilya namin ay hindi lang basta-bastang tulad mo. Tama si Mommy. Alam mo bang kung gaano kalaki ang net worth ni Damian? May property siya sa New York. May investment siya sa stocks at real estate. And you? Anong meron ka? A flower shop? Bagamat nanliliit sa sarili, sinikap ng dalaga na palakasin ang loob niya. Isang matamis na ngiti pa rin ang isnukli niya sa pamilya ng lalaking minamahal niya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat kay Damian. Hindi po ko aasa at dedepende lang sa pera niya. Buong akala ni Daisy, kapag nakilala na niya ang pamilya ni Damian ay mapupunan na ang pagmamahal na hindi niya natanggap mula sa mga namayapa niyang magulang. Inakala niyang magiging tahanan niya ang pamilya ng kanyang magiging asawa. Ngunit isang napakalaking pagkakamali lang pala ang lahat ng yun. Sa sandaling na ikasal siya kay Damian at tumira sa iisang bubong kasama ang pamilya nito, ay unti-unti niyang nakita ang tunay nilang ugali. Wala silang pagpapahalaga sa pera. Winawaldas lang nila ito nang walang tigil. Inuubos sa shopping o pinangsusugal. At ang mas masakit pa ay hindi siya kailanman itinuring na maito bilang bahagi ng pamilya. Isang umaga, habang abala ang dalaga sa pag-aayos ng kanilang mga gastusin, biglang pumasok si Heather sa kwarto niya. May hawak itong cellphone at halatang iritable. Daisy, can I borrow some money? I need to shop. Na-reach ko kasi ang credit limit ko. And you know how frustrating it is. May party pa naman akong pupuntahan mamaya. Napahinto ang dalaga sa kanyang ginagawa.
Ilang beses na itong nangyari. Palaging nangihiram sa kanya si Heather. Pero kahit isang beses ay hindi ito nag-abalang magbayad. Sa'yo na rin mismo nanggaling, nakakarampot lang ang sahod ko, Heather. Wala akong mapapahiram sa'yo kasi gipit din ang negosyo ko ngayong buwan. Masyado ka madamot? Bakit ba kasi ikaw ang pinakasalan ng kuya ko? Kung nagkatuluyan sila ng doktor niyang girlfriend dati, di sana, isang hingi ko lang ay bibigyan niya na agad ako. Magkano bang hihiramin mo? I need 100,000. 100,000? Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera, Heather? Sabi ko na nga ba wala akong mapapala sa'yo kasi napaka-cheap mo. Sana talaga hindi na muna umuwi rito si kuya at maghanap na siya ng mayamang babae. Kahihiyan lang naman sa pamilyang ito Hindi ka naman dapat ganyan magsalita, Heather. At isa pa, masyado ka magastos ngayong buwan. Hindi naman tama na basta ka nalang maglulustay ng pera. Sampid ka lang sa pamilyang to, Daisy. Kaya wala ka rin karapatang pangaralan ako, okay? Pwisit, you're wasting my time. Kaalis na nga. Labis ang lungkot na naramdaman ni Daisy nang marinig niya ang sigaw na yun. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang turing ng pamilya ng kanyang asawa, pero pilit niya itong pinagpasensyahan. Kahit na nahihirapan ay sinubukan niya pa ring tutukan ang negosyo nila. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Hindi niya lubos akalain na kahit kabubukas pa lang niya ay isang hindi pamilyar na kotse ang naghihintay sa labas ng shop niya. Laking gulat niya nang lumabas ang isang matangkad at gwapong lalaki mula sa kotseng yon at kunot noong nagtanong sa kanya. Ikaw ba si Daisy? Otomatikong napakunot ang noo niya nang marinig niya ang tanong na yun. Opo, ako nga po. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Naging suki ko po ba kayo? Hindi bumitaw ng tingin si Daisy sa lalaki. Naglalakad at namimili ito ng mga paninda niyang bulaklak. Huminto lang ito na makarating sa tapat ng puting rosas. Madalas kang ikwento sa akin ni Lola Amelia, kaya mabilis kong natandaan ang pangalan mo, pati na rin itong flower shop mo. Kumusta ka na? Sa mga sandaling yon ay mabilis na napalitan ng matamis na ngiti ang pagtatakang nararamdaman ng dalaga. Kayo po ang apo ni Lola Amelia? Madalas din po kayong ikwento sa akin noon niya. Kumusta na po si Lola? Halos 3 buwan na rin po siyang hindi bumibisita rito. Saglit na natigilan ng lalaki nang marinig ang tanong na yun. Nang muli itong humarap sa kanya ay kaagad niyang napansin ang malungkot nitong mga mata. She died. Because of heart attack, Daisy. 2 buwan na rin ang nakakalipas. Otomatikong bumigat ang dibdib ni Daisy. Sunod-sunod din na pumatak ang mga luha mula sa mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig. Ano pong sabi niyo? Wala na po si Lola Amelia? You heard it right, Daisy. My Lola is gone. Mahirap mang paniwalaan pero yun ang totoong nangyari. She's resting now with my grandfather in heaven. Hindi po totoo yan. Buhay pa po si Lola Amelia. Marami pa po kaming planong gawin kung sakaling bumisita man siya dito ulit sa flower shop ko. You need to accept the truth, Daisy. Ngayong wala na ang lola ko, ako nang papalit na sa madalas niyang ginagawa. Paborito niya mga bulaklak mo kaya sisikapin kong bumisita rito para bumili ng mga paninda mo. Huwag ka mag-alala. Kung nasan man siya ngayon, sigurado akong masayang-masaya na siya kasama ang lolo ko. Labis ang lungkot na nararamdaman ni Daisy dahil sa pagkawala ng isa sa pinakamalapit na tao sa buhay niya. Mas lalo pang bumigat ang loob niya dahil sa tuwing uuwi siya ng bahay ay wala siyang ibang nadadatnan kundi ang pangmamaliit at sigaw sa kanya ng biyanan niyang si Doña Olivia. Naabutan niya itong may kausap sa telepono na labis na nakapagpasama ng loob niya. Tama po bang narinig ko? Papupuntahin niyo rito sa bahay ang dating girlfriend ni Damian? Oo, Daisy. Bakit? May problema ka ba? Hindi naman po ata tama na gawin niyo yun, Ma. Nakakawalang respeto po yun sa akin. Sino ka ba para irespeto, ha? Wala ka namang ambag sa pamilyang to. Mabuti pa nga si Charlotte. Mataas ang pinag-aralan, maganda ang trabaho, at milyon ang kita kada buwan. Ikaw, hindi ka nga makabili ng disenteng damit. Tingnan mo nga ang itsura mo. Para kang katulong dito sa bahay. Halos mabasag ang tenga ni Daisy matapos marinig ang mga salitang yun.
Maya-maya pa ay dumating si Heather upang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman niya. Mom, don't worry. I heard from my friend na magkasama ngayon si Kuya Damian at Ate Charlotte sa isang hotel. Tadhana na mismong gumagawa ng paraan para magtagpo silang dalawa. Ano kayang ginagawa nila? Nagpapalitan ng kwento? Nagkakape? O bakit naman? Nagbabalikan na? Napakuyom ng kamao si Daisy nang marinig niya mga salitang yun. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Damian at hindi niya ako magagawang lokohin. Narinig mo bang sinabi ko? Magdamag sila sa hotel. Alam mo naman kung anong ibig sabihin nun, di ba? Wala nang pakialam si Kuya Damian sa'yo. Kaya nga 1 linggo na niyang hindi sinasagot ang tawag mo, di ba? Mabuti naman at nagising na ang anak ko sa katotohanan. Ano ba kasing nagustuhan niya sa napakawalang kwentang babaeng tulad mo? Magmula nung dumating ka rito sa bahay, puro kamalasan na lang nangyayari sa amin. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Daisy dahil sa walang katapusang pangmamaliit na yun. Nang makarating siya sa kwarto, ay kaagad niyang tinawagan ng kanyang asawa pero hindi naman ito sumasagot. Sa sobrang bigat ng dibdib niya ay hindi na rin siya makapag-isip pa ng tama. Nagdesisyon siyang bumiyahe papuntang probinsya upang puntahan si Damian sa trabaho nito. Lahat ng mga salitang narinig niya kanina ay nagkatotoo dahil naabutan niya itong may katabing babae sa kama. Paano mo nagawa sa akin to, Damian? Anong ginagawa mo rito, Daisy? Bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan, Damian. Anong ginagawa rito ng babae mo, ha? Bakit magkatabi kayo sa kama? Kailan mo pa ako niloloko, Damian? Wala kaming ginagawang masama. Huwag kang ngang gumawa ng gulo dyan. Tuluyan ang nagdilim ang mga mata ng dalaga at isang malakas na sampal ang pinatama niya sa mukha ni Damian. Ang kapal na mukha mo, Damian! Pinagmumukha mo pa talaga akong tanga ngayon? Kitang-kita ko na lahat ng kalokohang ginawa mo? Nagtiwala ako sa'yo. Ang sabi mo pagkatapos ng 2 buwan ay uuwi ka na galing trabaho at magpapatayo na tayo ng sarili nating bahay. Pero paano mo nagawa sa akin lahat ng to? Huwag kang gumawa ng gulo rito, Daisy. Masyadong nakakahiya kung maririnig tayo ng ibang tao, lalo pat ganyan ang suot mo. Napatingin si Daisy sa kanyang sarili. Sa sobrang pagmamadali niya kanina ay hindi na siya nakapag-ayos pa ng sarili. Napatawa na lang din siya ng mapakla nang mapagtanto niyang hindi niya pa talaga lubusang kilala ang lalaking pinakasalan niya. Wala ka rin palang pinagkaiba sa nanay at kapatid ko, Damian. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ko. At kung sa tingin mong maghahabol ako sa'yo, nagkakamali ka. Magpakasaya ka dyan sa babae mo. Sa sobrang galit ay walang pag-aanilangan na ibinato ni Daisy ang hinubad niyang singsing sa pagmumukha ng kanyang asawa. Habang palabas siya ng hotel, sunod-sunod pa rin ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang dahil sa nanlalabo niyang paningin ay nagulat na lang siya nang bumangga siya sa isang lalaki. Ngunit bago pa man siya mawala ng balanse at tumumba, ay kaagad siya nitong nasalo. Wait, is that you, Daisy? Are you okay? Mabilis na pinahid ni Daisy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan niya ring umiti sa harap ng lalaki upang hindi siya nito kaawaan. Ayos lang ako, River. May binisita lang ako. Ikaw, ano ginagawa mo rito? I have a business meeting nearby. Pero uuwi na rin ako mamaya. Sigurado ka bang ayos ka lang? You look pale. Ayos lang ako. Medyo napuwing lang kaya mahapdi ang mga mata ko. I know you're lying. Come here. Kumain na muna tayo. Iatid na rin kita pagkatapos. Nagulat na lang siya nang biglang hawakan ni River ang kamay niya. Pinagtitinginan na din sila ng mga tao sa mga oras na yon, kaya't mas lalo siyang nakaramdam ng pagkailang. Nang makarating sila sa katabing restaurant ay hindi na niya napigilan pa ang sariling magtanong. Hindi ka ba nahihiya na ako ang kasama mo ngayon, River? Uuwi na lang siguro ako. Bakit naman ako mahihiya? Ano bang nangyari, Daisy? Bakit mukhang nagmamadali kang pumunta rito? Hindi ka agad nakasagot ang dalaga sa tanong na yun dahil ayaw na niyang maalala pa ang senaryong naabutan niya kanina sa kwarto ng kanyang asawa. Ramdam niya ang pagtitig ni River sa kanya at para iwasan ito ay nagkunwari na lang siyang namimili ng mga pagkain.
Agad naman siyang nalula nang isa-isahin niya ang mga presyo ng mga pagkain sa menu. Masyadong mahal ang mga pagkain dito, River. Kulang pang 3 buwan kong sahod para bayaran ang kakainin ko ngayon. Uuwi na lang siguro ako. Ako nang bahala sa lahat, Daisy. Just make yourself full and order anything you want. Bakit ba napakabait mo sa akin? Kahit na hindi mo pa ako lubusang kilala. Bago mamatay si Lola, pinangako ko sa kanya na sisiguraduhin ko maganda ang buhay mo, Daisy. Kaya kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako para sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yung River. Alam ko namang busy ka kaya ayoko makaabala pa sa trabaho mo. Lahat ng mga taong malapit kay Lola ay malapit na rin sa akin. Just think of me as a good friend. You can tell me anything, lalo na kung may problemang bumabagabag sa isipan mo. Maraming salamat sa pag-aalala, River. Pero huwag ka mag-alala, ayos lang talaga ako. Nang dahil sa hindi inaasahang pagkikita nilang dalawa, sandaling nakalimutan ni Daisy ang lahat ng mga pinagdaanan niya. Katulad ng lola nito, ay masyado ring mabait si River at hindi matapobre sa kabila ng marangya nitong pamumuhay. Mabilis na napalagay ang loob ni Daisy dahil bukod sa gwapo, gentleman din ito at maalaga. Bukod sa sagot nito ang lahat ng kinain niya ay hinatid din siya nito at wala man lang karekla-reklamo kahit na inabot pa ng 4 na oras ang naging biyahe nila. Nang makarating sa kwarto ay naabutan na lang ni Daisy na magulo ang mga gamit niya. Dali-dali niya ring binuksan ang cabinet niya at napakuyom ang mga kamao nang makita niyang wala na roon ang perang matagal na niyang inipon mula sa trabaho. Sa sobrang galit niya ay mabilis siyang lumabas at hinanap ang biyanan niya na naabutan niya namang nagsusugal. Marami ring mga bagong gamit sa paligid nito na nakalagay pa sa mga paper bags. Ibalik niyo sa akin ang pera ko! Nakikiusap ako, ma! Nang dahil sa sinabi niya ay isang malakas na tawa ang pinakawala ni Doña Olivia. Tumayo ito mula sa sofa at pagkatapos ay hinarap siya. Sinisingil lang kita para sa pagpapatuloy ko sa iyo rito, Daisy. Aba, sa panahon ngayon ay wala nang libre. Kakarampot nga lang yung pera mo eh. Pasalamat ka na lang at pinagtiyagaan ko yun. May pinaglalaanan po ako ng perang yun, ma. Parang awa niyo na po. Ibalik niyo po sa akin yun. Alam mo, Daisy, kahit kailan, wala ka talagang utang na loob, ano? Wala akong ibabalik sa yung pera dahil naipangsugal ko na at naipangbili na rin ng gamit ni Heather. Malapit ng ikasalang anak ko, kaya dapat lang napaghandaan ko yon. Halos katulong na nga ang turing niyo sa akin dito sa bahay. Hindi pa po ba sapat na kabayaran na yon? Bakit niyo po kailangan pagnauawan pa ako? Ano po bang kasalanan ko sa inyo, ha? Matapos bitawan ng mga salitang yun na isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Daisy. Sa sobrang lakas ng puwersang yun ay halos mawalan pa siya ng balanse at matumba sa sahig. Pagnakawan? Ha? Naririnig mo bang sarili mo, ha? Ang kapal naman ng mukha mong magreklamo sa akin, Daisy. Kung hindi dahil sa akin, wala ka matitirhan, wala ka makakain. At ngayon ikaw pang may ganang magsumbat? Hindi po ba kayo nahihiya? Kinuha niyo ang perang pinaghirapan ko, tapos sasabihin niyo na wala akong utang na loob. Halos magkanda kuba ako sa pagtatrabaho, tapos gagamitin niyo lang yun para sa pansugal niyo. Huwag mo akong sagot-sagutin, babae ka, ha? Wala kang karapatang magreklamo sa bahay na hindi mo naman pag-aari. Isa kang hamak na palamunin dito, Daisy. Hindi kita pinatira dito para bigyan ng komportableng buhay. Dapat lang na magbayad ka sa kabutihan ko, ha? Ang mabuti pa, umalis ka na lang sa pamamahay ko bago pa tuluyang masirang ulo ko sa'yo. Tama po kayo. Mas mabuting umalis na lang ako kaysa makasama ang sugarol at matapobreng tulad nyo. Huwag din po kayo mag-alala dahil hindi na ako maghahabol pa sa anak nyong manloloko. Halos sumabog sa galit ang mukha ni Doña Olivia nang marinig niya mga salitang yun. Akmang sasampalin na sana ulit siya ni Daisy, pero nagulat na lang siya nang lumaban nito. Siya mismo ang sinampal. Punong-puno na po ako sa inyo. Ngayon pa lang, tumigil na kayo hanggat may natitira pa akong respeto sa inyo. Aba! Lumalaban ka na, ha? Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo, Daisy. Sa tingin mo ba palalampasin ko ang lahat ng to? Pwes, nagkakamali ka. Buo ang loob na kinuha ni Daisy ang natitira niya pang mga gamit at muling bumalik sa dati niyang bahay bago pa man sila magkakilala ni Damian.
Pilit niyang pinatatag ang loob niya at pinangako sa sarili na magiging maayos din ang lahat. Subalit hindi siya lubos makapaniwala na wala pang hangganan ng kasamaan ng kanyang biyanan. Kinabukasan kasi habang papasok siya sa trabaho, isang malaking apoy ang nakita niyang tumutupok sa kanyang shop. Sinubukan niyang pumasok sa loob pero agad siyang hinarangan ng mga bumbero. Hindi niya kayang panoorin na maglaho na lang ang lahat ng pinaghirapan niya, pati na rin ang mga magulang niya, kaya gumawa siya ng paraan para subukang iligtas ang nasusunog niyang negosyo. Subalit pagdating niya sa loob ay huli na ang lahat. Unti-unti na rin nanlabo ang paningin niya hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Samantala, nang mabalitaan ni River ang nangyari, agad siyang huminto sa trabaho kahit pa nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang business meeting. Nang puntahan niya si Daisy sa ospital ay 3 oras pa ang lumipas bago ito nagkaroon ng malay. How are you feeling? May masakit pa ba sa'yo? Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Daisy, kaya't marahang hinaplos ni River ang buhok nito para patahanin. Wala nang flower shop ko, River. Sinunog nila ang negosyong ipinundar ng mga magulang ko at pinaghirapan ko ng ilang taon. Stop crying. Calm down, Daisy. Tutulungan kitang ibalik ang negosyo mo. Hindi ko hahayaang mawala yun sa'yo. Hindi naman ganun kadali yun, River. Mahalaga sa akin yung shop. Dahil yun na lang ang tanging buhay na alaala ko kasama ang mga magulang ko. Kahit na maibalik ko pa yun, marami nang nawala. Walang awa nilang sinunog ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko. May ideya ka ba kung sinong gumawa nito sa'yo? Oo, River. Noon pa man malaki ng galit sa akin ang biyanan ko at ang anak nitong babae. Kapag napatunayan ko na sila ang nasa likod ng sunog na nangyari, hindi ko to palalampasin. Hindi ko sila mapapatawad. I will help you with the investigation. But for now, please rest. Huwag mong abusuin ang sarili mo. Napangiti na lang si River nang makita niyang tumango si Daisy sa sinasabi niya. Habang natutulog ito ay nagpadala naman siya ng pagkain sa kaibigan niyang abogado. Hindi ito makapaniwala sa dadatnan niya. Bakit daig mo pa ang asawa kung makapag-alala sa kanya, River? Sabihin mo nga sa akin, in love ka na ba sa babaeng yan? Napailig na lang ang binata at pagkatapos ay kinuha ang pagkaing dala ng kanyang kaibigan. Habang nagbabalat siya ng prutas ay hindi pa rin ito tumigil sa pagtatanong sa kanya. Hoy, bakit hindi ka masagot sa tanong ko? You're overthinking, Rio. Tinutulungan ko lang si Daisy dahil mahigpit na bilin sa akin ni Lola bago siya mamatay na alagaan ko ang babaeng to. Dahil lang sa bilin ng Lola mo, kaya ka nag-aalala sa kanya? O baka naman, in love ka na sa kanya. She's married to someone else, kaya hindi mangyayari lahat ng sinasabi mo. Mabuti pa, manahimik ka na lang dyan. Baka biglang magising si Daisy at marinig ang mga sinasabi mo. Sa lagay niyang yan, mukhang hindi maganda ang naging buhay niya sa asawa niya. Ikaw naman kasi, masyado kang torpe noon. Matagal nang ikinukwento sa'yo ni Lola Amelia si Daisy, pero pinangunahan ka naman ng takot at hindi mo agad siya niligawan. Ayan tuloy, napunta siya sa malang lalaki. Yes, I was coward before, Rio. Kaya nga gumagawa na ako ng paraan ngayon eh. Pero bilang kaibigan niya lang. Sa'yo na rin mismo nang galing na mukhang hindi maganda ang pinagdaanan niya sa kanyang asawa. Kaya bakit ko siya mamadaliin? I don't want to force her and make my move. Sapat na nasa tabi niya ako. Wow! Big words! Ikaw na talaga ang walking green flag, pare! And one more thing sasabihin na ba natin sa kanyang tungkol sa pamanang iniwan ni Lola Amelia? Yes, she need it now. Gusto kong tulungan siya makapagpatayo ng bagong negosyo. Marahang hinaplos ni River ang buhok ni Daisy. Nang dahil sa haplos na yun ay unti-unti namang naalimpungata ng dalaga. Nagising siyang nagtataka nang makita pa ang isang hindi pamilyar na lalaki sa loob ng kwarto. It's nice to meet you, Daisy. Ako nga pala si Atty. Rio. Inabot ni Rio ang kamay niya sa ere. Ilang segundo ang lumipas bago tanggapin ni Daisy ang kamay nito dahil nagdadalawang isip siya. Sino siya, River? Bakit siya nandito? He's a good friend of mine, Daisy. May mahalagang bagay din siyang gustong sabihin sa'yo. Napadako ang tingin ng dalaga sa hawak na folder ng attorney.
Malawak ang ngiti nito sa kanya na tila may dalang magandang balita. Tama si River. Siguradong matutuwa ka kapag narinig mo to, Daisy. Tungkol saan po ba yan? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal ka ni Lola Amelia at isang tunay na apo ang turing niya sa'yo. As per her last will and testament, she has left you an inheritance amounting to 500 million pesos. Bukod pa ron, 3 property din ang iniwan niya sa'yo kabilang ng isang 5-star hotel sa Palawan. Napaawang na lang ang labi ni Daisy nang marinig niya ang anunsyong yun. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya napakurap dahil sa matinding gulat. 500 million pesos? Teka, bakit naman po mag-iiwan ng ganyan kalaking pera sa akin si Lola Amelia? Gaya nga ng sabi ko, Daisy, parang isang tunay na apo na ang turing niya sa'yo. Kaya hindi na ako nagtaka pa kung bakit binigyan ka niya ng ganito kalaking pamana. Masyadong malaki po ang perang yan. Hindi ko kayang tanggapin. Napuno ng pag-aalinlangan ng dalaga. Nabawasan lang yun nang maramdaman niyang may humawak sa kamay niya. Gusto ni Lola na magkaroon ka ng masaya at maginhawang buhay, Daisy. Please accept her gift. Simulan sa araw na to, magbabago ng takbo ng buhay mo. Labis ang paninibago ng dalaga sa mga salitang narinig. Paulit-ulit din siyang nagdasal at nagpasalamat sa mabait na donya na itinuring siya bilang isang tunay na apo. Nang makalabas siya ng ospital ay dinala siya ni River sa isang napakalaking mansyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na makakatuntong siya sa ganoon kaganda at kalaking lugar. Hindi ako magsasawang magpasalamat kay Lola Amelia, River. Hindi lang malaking pamana ang binigay niya sa akin, kundi maraming aral din. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasa puder pa rin ako ng biyanan ko ngayon na walang sawa ako minamaliit. Anong plano mo ngayon, Daisy? Lalo pat lumabas sa investigasyon na silang dahilan kung bakit nasunog ang shop mo. Gusto ko munang asikasuhin ang annulment namin ni Damian. Masyado ako nabulag sa kanya. Kung hindi lang ako nadala sa mga matatamis niyang salita noon, hindi sana naging miserable ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. May rason naman kung bakit nangyayari ang lahat eh. Magiging maayos din ang lahat. Oo nga pala, River. Masyado ko nang naaaksaya ang oras mo. Hindi ba ako nakakaabala sa negosyo mo? Wala ka bang importanteng gagawin? Ang totoo niyan, Daisy, nag-aasikaso na dapat ako ng kasal ko ngayong linggo. Anong ibig mong sabihin? Ikakasal ka na, River? Magpapakasal para sa negosyo, Daisy. Pero nang malaman ko na ang babaeng pakakasalan ko ay ang pamilyang nagpapahirap sa'yo, gusto kong umatras. Hindi sila dapat makatanggap ng tulong ko. Labis ang gulat na naramdaman ng dalaga nang marinig ang mga salitang yun. Hindi siya lubos na makapaniwala na masyadong maliit ang mundo nila ni River. You mean, si Heather ang pakakasalan mo? Oo, Daisy. Sa akin umaasa ang pamilya nila, lalong-lalo na si Tita Olivia, na matalik na kaibigan ng mami ko. Lumulubog na kasi ang negosyo nila kaya sa akin sila humihingi ng tulong. Hindi mo naman kailangan itigil ang kasal nyo dahil sa akin, River. Kung anong gusto mo at kung anong makakapagpasaya sa'yo, yun ang dapat na sinusunod mo. Hindi ako magiging masaya sa kanya, lalo pat hindi ko rin naman siya gusto. Ako na ang bahala magpaliwanag kay mami ng lahat, lalo pat wala siyang kaalam-alam sa mga kasamaan ni Tita Olivia. Maraming salamat, River. Manang-mana ka talaga kay Lola Amelia. Lagi mo nalang pinapagaan ng loob ko. I have plans, Daisy. Bago natin sila ipakulong, kailangan muna natin silang turuan ng leksyon. Do you want to do it with me? Anong klaseng kalokohan naman yan, River? Bago sumagot ay nagpakawala muna ng isang matamis na ngiti ang binata. It's a secret for now, Daisy. Sa ngayon, asikasuhin mo muna mga bagay na dapat mong asikasuhin. Napangiti na lang ang dalaga nang marinig ang mga salitang yun. Sa tulong ni River at pati na rin ang malaking perang minana niya, ay tuluyan na rin nagbago ang takbo ng buhay niya. 2 linggo ang nakakalipas magmula noong mangyaring sunog, pero hanggang ngayon ay patay mali siya pa rin ang biyanan niya. Ang asawa naman niyang si Damian ay napalaki na ng pinagbago dahil wala itong inatupag kundi pambababae. Nang makarating siya sa hotel na pag-aari niya na rin ngayon, ay binigyan siya ng susi ng isa sa mga staff, kaya't walang pag-aalinlangan niyang tinadyakan ng pinto hanggang sa bumukas ito. Galit na galit namang napabangon si Damian pati na rin ang katabing babae nitong si Charlotte. Ano namang gulo to, Daisy? Wala ka na ba talaga natitirang hiya dyan sa katawan mo? Sarkastikong napatawa ang dalaga nang marinig niya ang mga salitang yun.
Galit na galit niyang itinapon sa mukha ng dati niyang asawa ang mga annulment papers na inihanda niya. Dinala ko lang naman ang mga papeles niyan dito. Make sure na pipirmahan mo lahat ng yan. Isa-isang dinampot ni Damian ang mga papeles. Mahina itong napatawa nang mabasa ang nakasulat. At ikaw pa talaga may ganang makipaghiwalay sa akin. Sa oras na pirmahan ko to, huwag kang gagapang pabalik sa akin, Daisy. Alam ko namang hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Han, mas mabuti pa nga sigurong hiwalayan mo ng babaeng yan. Wala ka namang papala dyan eh. Unlike me, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala, Charlotte. Sayong-sayo na ang lalaking yan. Total, sanay na sanay ka namang tumanggap ng tira-tira kong basura. What did you just say? Akmang sasampalin na sana siya ni Charlotte pero mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at itinulak palayo sa kanya. Nagiging palaban ka na, Daisy ah. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob ha? Hindi ba't nasunog na ang shop mo? Sigurado ka bang hindi mo na kailangan ako sa buhay mo? Pansin ni Daisy ang kakaibang titig sa kanya ni Damian ngayon. Marahil ay naninibago ito sa itsura niya dahil mas natuto siyang mag-ayos at magsuot ng magandang damit. Hindi ko kailangan ng lalaking tulad mo sa buhay ko, Damian. Ang pagpapakasal sa'yo, ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Tingnan lang natin kung saaabot ang yabang mo, Daisy. Baka mamaya niyan, makasalubong na lang kita sa kalye habang nagmamakaawa at nanlilimos. Mahinang napatawa ang dalaga nang marinig niya ang mga salitang yun. Sa tuwing naaalala niya kung paano niya minahal si Damian noon, napupuno talaga siya ng pandidiri para sa sarili niya. Pinanood niya itong pirmahan ng papel at pagkatapos ay ibinigay sa kanya pabalik. You're free now, Daisy. Sana lang, hindi mo pagsisiyan ng lahat ng to. Masyado ka maraming sinasabi. Hindi mo ba alam na inaksaya mo lang oras ko? Guards! Palabasin niyo na dito sila! Kitang-kita ni Daisy ang matinding gulat sa mukha ng dalawa nang sabihin niya ang mga salitang yun. What did you just say? Anong karapatan mong utusan ng mga guards? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw talaga ako, Charlotte, hanggat hindi ko kayo napapalayas dito sa property ko. Property? Anong kalokohan naman yung sinasabi mo, Daisy? Sa halip na sumagot ay ngumisi na lang siya at umalis na. Bago pa man siya tuluyang makalayo ay rinig niyang malakas na sigawan ni Damian at Charlotte habang kinakaladkad ang mga ito palabas ng hotel. Matapos din ang usapang yon ay hindi niya lubos akalain na naghihintay sa labas ng kotse ni River. Nakangiti itong lumabas at pinagbuksan siya ng pinto. What happened, Daisy? Bakit masyadong maganda ang ngiti mo ngayon? Ganito pala ang pakiramdam na makawala sa dating asawa, River. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na nagpakasal ako sa basurang katulad niya. Don't worry, Daisy. Makakarma na rin sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Maraming illegal businesses and transactions si Damian, kaya sigurado kung babagsak lahat ng negosyo niya. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo ah. Hindi ko naman magagawa lahat ng to kung wala ka eh. You don't need to thank me, Daisy. Masaya ako sa tuwing natutulungan kita. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo sa labas para naman mabawasan ang bigat sa mga iniisip mo. Napangiti na lang ang dalaga dahil narinig niya ang mga salitang yun. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malapit sina River sa isa't isa. Hindi niya akalain na sa tuwing kasama niya ito ay masaya ang puso niya. Hindi rin siya nito ikinakahiya. Sa katunayan ay kahit na sikreto lang ang pagkikita nilang dalawa mula sa publiko, ay nakilala niya na ang mga magulang nito, pati na rin ang malalapit nitong kaibigan. Bukod sa suporta ay binigyan din siya ni River ng lakas ng loob upang makapagpatayo siya ng bagong negosyo. At sa tuwing ginagabi siya sa trabaho ay naghihintay ang kotse nito sa labas para sunduin siya. Bakit ka nandito, River? Akala ko ba nag-out of town ka dahil sa business meeting mo? Are not going to say that you miss me, Daisy? Bakit ganyang klase ang tanong mo? Nagtataka lang kasi ako. Baka nakakaapekto na ako sa trabaho mo. At saka, bakit naman kita mamimiss? 2 araw pa lang naman tayong hindi nagkita, di ba? Those 2 days are like months for me, Daisy. I miss you. Hindi rin ako mapakali kapag hindi kita nasusundo. Napatulala na lang ang dalaga habang nakatitig sa labi ng lalaking nasa harapan niya. Kahit anong pilit niya ay hindi niya ito magawang iwasan. Malakas din ang pintig ng puso niya, lalo na nang unti-unting lumapit ang mukha nila sa isa't isa. It seems like you miss me more than I miss you, Daisy.
Pasensya ka na dahil mukhang hindi ko mapipigilan ng sarili ko ngayong gabi. Matapos marinig ang salitang yun ay napapikit na lang ang dalaga. Makalipas din ang ilang segundo, naramdaman na lang niya ang marahang paglapat ng labi ni River sa kanya. Sa puntong yun ay hindi na rin niya nagawang pigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin. Natagpuan na lang niya ang sarili niyang nalulunod sa halik na yun. Nang kumala sila mula sa isa't isa, ay mariin pa rin nakatitig si River sa kanya. Pasensya ka na kung naging duwag ako noon, Daisy. Kung nakinig lang ako kay Lola, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ligawan ka. Siguradong hindi mo mararanasan lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Anong ibig mong sabihin, River? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gustong gusto kita, Daisy. Before you meet me, matagal na ako nakatitig sa'yo mula sa malayo at hinahangaan ka. Alam kong marami ka pang iniisip ngayon kaya hindi kita mamadaliin. Gusto ko lang talagang malaman mo na nandito ako para sa'yo. Napangiti ang dalaga nang marinig niya ang mga salitang yun. Hindi siya lubos makapaniwala na matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, may isang lalaki pa ring magmamahal at tatanggap sa kanya ng buong puso. Masayang masaya ako sa tuwing nasa tabi kita, River. Sa tuwing kasama kita, payapa ang puso ko. Ayoko ring madaliin ang sitwasyon sa pagitan nating dalawa. Sa ngayon, gusto ko munang sulitin lahat ng oras kasama ka. Everything will be fine, Daisy. Trust me. Hindi na napigilan pa ni Daisy ang kanyang sarili at muling hinalikan ng binata. Hindi niya makakalimutan ang gabing yun. Dahil bagamat hindi pa maayos ang sitwasyon, ramdam niya na kaagad ang isang maganda at payapang buhay kung sakaling si Riverman ang mapapangasawa niya. Makalipas ang isang buwan, napakalaki na ng pagbabago sa buhay ni Daisy. Marami na siyang hawak na mga negosyo at kasalukuyang under construction ng isang malaking flower shop na ipinagawa niya bilang alaala sa mga namayapa niyang mga magulang. Hanggang sa dumating ang araw na may mas makakapagpabago ng buhay niya. You look good on red, Daisy. Ramdam ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil sa mga salitang yon ng binata. Ikaw talaga, River. Lagi mo na lang ako binobola. I'm just telling the truth. Are you ready tonight? Oo naman, River. Sigurado ako magiging masayang gabing to. Shall we go? Nakangiting tumango si Daisy. Magkahiwalay silang bumiyahe ni River dahil sa sorpresang inihanda nila mamaya. Nang makarating sa venue ay abot langit ang tuwang naramdaman ng dalaga. Company party iyon ni River, kaya't hindi lang mga empleyado ng kumpanya ang dumalo, kundi pati na rin ang mga kliyente at investors mula sa iba't ibang bansa. Dito na rin nila isasagawa ang matagal na rin nilang plano. Bagamat hindi kilala ang dalaga sa mundo ng negosyo, ay agad siyang nakatawag pansin. Ang kanyang kagandahan ay hindi maitatanggi dahil maraming mga lalaki ang lihim na sumusulyap sa direksyon niya. Samantala, hindi naman lubos na makapaniwala si Heather nang mahagip ng mata niya ang isang pamilyar na babae. Ma'am! 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 Ay, so Daisy! Ano ginagawa ng hampas lupang babaeng yun dito? Bakit ganyang klase ang tanong mo? Masama bang pakiramdam mo, Heather? No, Ma'am! Totoong nakita ko si Daisy. Lumingon pa nga siya sa akin tapos ngumisi. Paano siya nakarating sa exclusive party na to? Kumalma ka nga, Heather. Mga piling tao lang ang invited sa party na to. Kahit paano makakarating ditong babaeng yon? Nakalimutan mo na ba na sinunog natin ang negosyo niya? Siguradong palaboy-laboy na lang siya sa lansangan ngayon. Ma'am! Nakakalimutan mo na rin bang nangyari sa hotel? Pinalayas ni Daisy sina Kuya Damian at Ate Charlotte? What if mayaman na siya ngayon? What if pinatulan siya ng isang pangit at matandang mayaman? What if gantihan niya tayo? Relax, anak! Bakit ba masyado kang praneng? Nakalimutan mo na rin ba kung kanino ka ikakasal? You're the future wife of River Del Fiero, isa sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Ikaw ang pinakamaswerteng babae sa lahat, kaya wala nang hihigit pa sa'yo, lalong-lalo na ang hampas lupang Daisy na yon. Nang dahil sa mga salitang yon ay kumalma ng kaunti ang dibdib ni Heather, pero hindi niya pa rin maaalis sa sarili niya ang mainis. Habang abala sa pakikipag-usap ang kanyang ina sa mga kaibigan nito, ay muling nahagip ng mga mata niya si Daisy. Sa sobrang inis niya, hindi siya nakapagpigil at nilapitan niya ito. What are you doing here, Daisy? Paano ka nakapasok dito? Napangisi na lang si Daisy nang makita niya ang namumulang mukha ni Heather. Bago siya sumagot ay ininom muna niya ang wine na kinuha niya mula sa dumaang waiter. Naboard lang ako kaya pumunta ako rito. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito? Naboard?
Do you think na babagay ka rito, Daisy, ha? Kahit na magsuot ka pa ng magandang damit, hindi nun maitatago ang chip mong pagkatao. Teka nga, Heather. Bakit ba galit na galit ka sa akin, ha? This is an important day for me, Daisy. Ngayong araw, ipapakilala ako ni River sa lahat. Ayoko masira ang gabing ito, lalo pat nandito ka. Sigurado namang kahiyan lang ang dala mo eh. Magtataka ka pa talaga kung bakit galit na galit ako sa'yo. Relax, Heather. Wala pa nga akong ginagawa, galit na galit ka na kaagad. Ang totoo niyan, masaya ako para sa'yo. Isang mayamang lalaki pa naman ang mapapangasawa mo. Of course, he should be happy for me. Dapat lang na mainggit ka kasi ngayong gabi, lahat ng mga mata ng mga bisita ay nasa akin. Malalaman ng buong mundo na ako ang maswerteng mapapangasawa ni River. Isang peking ngiti ang pinakawala ni Daisy habang umiinom ng wine. Masaya ako para sa'yo, Heather. Sana nga magkatotoo yung pantasya mo. Don't worry, Daisy. May natitira pa naman akong awa para sa'yo eh. Kapag kinasal na kami ni River, kukunin kitang katulong para naman guminhawa yung buhay mo at hindi ka umasa sa kung sino-sinong lalaki. Anyway, I have to go na. Tinatawag na kasi ako ng fiancé ko eh. Napangiti na lang si Daisy nang marinig niya ang mga salitang yun dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang kayabangan sa katawan ni Heather. Kilalang kilala ito ng mga bisita bilang mapapangasawa ni River na kaya naman center of attraction talaga ito ngayon. Masyado na itong umaasa na magbubuhay Reyna sa gabing iyon, kaya naman hindi siya makapaghintay pa na mapahiya ito. Maya-maya pa ay umakyat na rin ng stage si River kaya nakuha nito ang atensyon ng lahat. Napatitig na lang siya rito dahil sa natatanging nitong kagwapuhan. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for being here tonight. This evening is truly special, and I have an important announcement to make. Natahimik ang lahat nang marinig ang anunsyong yun. Kitang-kita ni Daisy kung gaano kasabik si Heather. Sa sobrang tuwa nito ay nagdesisyon itong umakyat na kaagad sa entablado. Halos lahat kayo ay naghihintay ng anunsyo ko tungkol sa balak kong pagpapakasal sa anak ng mga Montessori. But things don't always go as planned. Kaya ngayong gabi, gusto kong ipaalam sa inyong totoo. The wedding is off. Hindi na matutuloy ang kasal na matagal nang hinihintay ng lahat. Napuno ng bulungan ng buong paligid. Sa isang iglap, ang saya sa mukha ni Heather ay napalitan ng matinding gulat. Halos hindi siya makahinga sa narinig. Wait, what did you just say, babe? You're joking, right? Hindi ako nagbibiro, Heather. I know you're joking. Gusto mo lang sigurong patawanin ng mga bisita natin ngayong gabi. Right? Stop it, Heather. Nasabi ko ng desisyon ko. Kaya hindi mo na mababago pa ang lahat ng yun. But we've been planning this for months. You can just throw everything away like this, River. I love you. Please don't do this to me. Pinapanood tayo ng maraming mga bisita natin ngayon. Gusto mo ba talagang ipahiya ako sa harap nilang lahat? Ano bang problema, ha? May nagugustuhan ka na bang ibang babae? Napainom na lang ng wine si Daisy habang nanonood ng drama sa harapan nila. Pinag-uusapan na ngayon ng lahat ang mga bisita si Heather, pero alam niyang kulang pa yon sa lahat ng ginawa nitong kasamaan. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa ibang tao. You're right, Heather. May nagugustuhan na akong babae. She's the one I want to marry. Dahil alam kong magiging masaya ang puso ko sa kanya. You're crazy, River! You're breaking off our wedding para lang sa isang babae? You're choosing her over me? Sino ba yung walang kwentang babaeng yan na napili mong tayong sirain? She's Daisy. She's the one I like. Kung bibigyan niya lang ako ng pagkakataon, siya ang babaeng gusto kong pakasalan. At hindi ikaw, Heather. Anong sabi mo? Si Daisy? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, Heather. Sorry for interrupting the celebration. Please go ahead and enjoy the party, everyone. Napangiti na lang si Daisy nang marinig niya mga salitang yun. Habang umiinom siya ng wine ay galit na bumaba ng stage si Heather para sugurin siya. Akmang sasampalin na rin siya nito pero kaagad niyang nahawakan ang kamay nito at itinulak ito palayo sa kanya. You ruined everything, Daisy! Ano ba kasing klaseng laso ng pinakain mo kay River kaya siya nagkakaganito ngayon? Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Heather. Kanina pa nga ako tahimik dito sa sulok habang pinapanood ang mga kadramahan mo eh. Liar! At talagang mamaang-maangan ka pa ngayon, ha? Gaano ba kalaking pera ang gusto mo para patahimikin mo na ang buhay ko? Yun lang naman ang gusto mo, di ba?
Isa ka lang namang linta na pilit na kumakapit kung kani-kanino para makaraos sa buhay. Basura ka lang, Daisy. Kaya wala kang karapatang kalabanin ako. Sa puntong yun ay hindi na napigilan pa ng dalaga ang kanyang sarili at isang malakas na sampal ang pinatama niya sa pisngi ni Heather. Sa sobrang lakas ng puwersa niya ay napaupo na lang ito sa sahig habang umiiyak. Mabilis namang dumating ang ina nitong si Doña Olivia habang nanlilisik ang mga mata sa matinding galit sa kanya. What did you do to my daughter? Kahit kailan talaga. Napakamalas mo sa buhay namin, Daisy. Buong akala ko'y namatay ka na pero nandito ka pa rin sa harapan ko at sinisira ang buhay namin. Ako bang sumira? O kayo? Inuubos niyang natitirang respeto ko sa katawan ko. Pasalamat na lang kayo at sampal lang ang ginawa ko dyan sa anak niyo. Ang kapal na mukha mo, Daisy! Saan ka ba kumukuha ng lakas na loob, ha? Tama ang hinala ko. Malaking perang ninakaw mo sa pamilya namin kaya nakaangat ka na sa buhay ngayon. Hindi ka pa nakontento? Pati mapapangasawa ng anak ko, inahas mo na rin? Napakalandi mo talaga! Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. Total, ito naman ang huling gabi na bibigyan ko kayo ng pagkakataon para maliitin ako. Matapos sabihin ng mga salitang yun ay bigla na lang dumating ang dati niyang asawa na si Damian. Mabuti naman at nandito ka na, Damian. Para naman hindi ako mahirapang ligpitin kayong tatlo. Anong ginawa mo sa pamilya ko, Daisy? Hindi ka naman ganito dati, di ba? Sarkastikong napatawa ang dalaga dahil sa tanong na yun. Hindi niya lubos akalain na makikita niya ngayon ang nakakaawang mukha ng pamilyang walang ibang ginawa, kundi malitin at tapak-tapakan lang ang pagkatao niya. Huwag ka magmalinis pa, Damian. Alam mo at ng pamilya mo kung anong ginawa niyo sa akin. Anong akala mo sa akin? Santo? Tumigil ka na, Daisy. Alam ko naman nagkakaganito ka dahil labis kang nasaktan sa ginawa ko. Nakipag-iwalay na ako kay Charlotte, kaya wala ka nang dapat na ikaselos pa. Gusto ko sana makipag-ayos sa'yo para tumigil ka na sa gulong to. Hindi pa naman huli ang lahat para sa atin, di ba? Halos maibuga ni Daisy ang iniinom niyang wine dahil sa sobrang pandidiri. Nagpapatawa ka ba, Damian? Diring-diri na nga ako sa sarili ko sa tuwing naaalala ko nagpakasal ako sa'yo. Tapos gusto mo makipagbalikan ako sa'yo? Halata namang hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin ako, Daisy. Sige na, ayusin natin to. Pangako, babawi ako sa'yo. Tigilan mo nga yung pantasya mo, Damian. Dahil wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang gabing to. Nagulat at namula ang buong pamilya ni Damian nang makita nila ang pagdating ng mga pulis. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito at agad na nilagyan ng posas ang mga kamay nila. Bitawan niyo ako! Mom! Please help me! Mr. Damian Montessori, Mrs. Olivia Montessori, at Heather Montessori, the three of you are under arrest. What? This must be a mistake! Bitawan niyo nga ang anak ko! You are being arrested for multiple crimes, including illegal business operations, arson, illegal gambling, and theft. This is ridiculous! Hindi niyo man nakikilala ang pamilya ko, ha? Wala kayong karapatang gawin sa amin to! The law doesn't care about power, Mrs. Montessori. We have enough evidence to prove your crimes. Now please, cooperate, or we'll have to use force. Kung hindi niyo pakakawalan ng pamilya ko, magbabayad kayong lahat. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng ginang, pati na rin ang mga anak nito. Sa puntong yun ay walang naramdamang kahit anong awa si Daisy dahil hindi lang naman para sa kanya kaya niya ginagawa ang mga bagay na yun, kundi pati na rin sa mga taong nabiktima ng pagiging matapobre nila. Daisy, please! Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo naman gawin to sa pamilya ko. Sa halip na pakinggan ng dating asawa ay isang matang gumpay ng ngiti ang pinakawala ni Daisy. Sige na, dalhin niyo na silang lahat sa presinto. Matapos ang sigaw niya ay kaagad namang tumango ang mga pulis. Nang mawala na ang mga ito sa harapan niya, ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nakangiti naman siyang nilapitan ni River at inabot ang kamay niya. Walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap bago sila umalis sa party na yun. Nang makarating sila sa loob ng kotse ay doon naman nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Daisy. What's the problem? Bigat ba ang loob mo dahil sa ginawa mo? Mabilis na umiling ang dalaga bago sumagot. Hindi naman, River. Masayang-masaya lang ako dahil hindi ako lubos na makapaniwala na magagawa ko lahat ng bagay na yun kanina. You're so brave, Daisy. Habang pinapanood kita kanina, proud na proud ako sa'yo. Maraming salamat kasi nagtiwala ka sa akin na kaya ko silang harapin na mag-isa.
Para ako nabunutan ng isang malaking tinik ngayong gabi. Magbabayad sila sa lahat ng ginawa nila sa akin noon. Don't worry, Daisy. All of them will rot in hell. Sa ngayon, mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Do you want to rest in the condo? Pagluluto kita. Marahang tumango si Daisy nang marinig ang mga salitang yun. Bago magmaneho ay hinubad muna ni River ang suot nitong coat at pagkatapos ay ipinatong yun sa kanya. Pinahid din ito ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata niya. Ako nang bahalang magluto para sa'yo, para naman kahit papaano makabawi ako. Utang ko sa'yo at kay Lola Amelia ang lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon, River. Kung nasan man si Lola ngayon, siguradong proud na proud siya sa'yo, Daisy. Sigurado rin ako na masayang masaya siya kapag nakita niyang magkasama tayong dalawa. Napangiti na lang ang dalaga nang marinig niya mga salitang yun. Habang nakatitig siya sa lalaking nasa harapan, ay ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya isasabog yun at hindi na niya kayang pigilan pa. Oo nga pala, River. Gusto ko lang sanang itanong kung seryoso ka ba sa lahat ng sinabi mo kanina. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Bago sumagot ay marahang hinalika ni River ang noo niya. Hindi pa man ito nagsasalita ay mukhang alam na niya ang sagot sa katanungan nito. Of course, Daisy. Seryosong seryoso ko. I want to marry you and start a beautiful life with you. Naging duwag ako noon, pero hindi na yun uulit pa ngayon. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng lahat ng to, sa akin ang bagsak mo. Matapos sa mga salitang yun ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik. Isang halik na puno ng pagmamahal, kasiguraduhan at bagong simula. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na ring nakulong ang pamilyang Montessori dahil sa patong-patong na krimeng kinakaharap nila. Samantalang nagkaroon naman ng isang magandang buhay si Daisy. Sunod-sunod ang mga biyayang natanggap niya, hindi lang sa negosyo kundi pati na rin sa lalaking totoong nagmamahal sa kanya. Pinakasalan siya nito at pinangakuan na bibigyan ng isang magandang buhay. Makalipas ang 3 taon ay napangiti na lang siya habang binabalikan ng mga mapapait at masasayang alaala ng nakaraan. Mahal, sigurado ka bang kaya mo pa? Marahang inaplos ni Daisy ang kanyang tiyan bago tumango sa tanong ng asawa. Naroon sila sa loob ng kotse dahil may espesyal na lugar silang kailangang puntahan. Oo naman, mahal. Medyo sumisipa lang si baby kanina. Mas excited pa ata siya sa pupuntahan natin. I'm worried. Just tell me if anything is wrong, okay? Dadalhin kita agad sa ospital. Huwag ka mag-alala pa sa akin, River. 3 buwan pa naman akong manganganak eh. Kayang-kaya ko pang sarili ko. Wala namang masama kung maninigurado ako, Daisy. Medyo malayo pa naman ang biyahe natin kaya hindi ko maiwasang mag-alala para sa'yo. Salamat sa pag-aalala, mahal. Pero ayos lang talaga ako. Mas sasama ang pakiramdam ko kung hindi natin madadalaw ngayon si Lola Amelia. Birthday pa naman niya ngayon, oh. Alright, don't worry. Mabagal lang ako magmaneho. I love you, mahal. I love you so much, mahal ko. Napangiti na lang si Daisy dahil sa pagiging maalaga ng kanyang asawa. Makalipas ang 2 oras ay tuluyan na rin silang nakarating sa sementeryo kung saan ang puntod ng mabait na matandang itinuturing siya bilang isang totoong apo. Maluha-luha niyang inilapag ang hawak niyang puting rosa sa puntod nito. Happy birthday, Lola! Nagdala po ako ng mga paborito niyong puting rosas na galing sa shop ko. Kamusta na po kayo? Sana po masaya kayo ngayon kasama si Lolo. Ramdam ni Daisy ang marahang paghagod ni River sa likod niya habang umiiyak siya. Happy birthday, Lola. Kung nabubuhay ka lang po ngayon, siguradong kayong pinakamasaya dahil natupad na rin po ang hiling nyo na may kasal kami ni Daisy. Masayang masaya po kami ngayon at malapit na rin po siyang manganak. At oo nga pala, Lola. Gusto ko po palang ipakilala sa inyo si Baby Amelis. Sa inyo ko po kinuha ang napakagandang pangalan niya at gusto ko pong lumaki siyang may mabuting puso tulad nyo. Lola, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na tutuparin ko ang pangako ko bago kayo namatay. Bibigyan ko po ng isang maganda at masayang buhay ang asawa ko. Mas lalong naluha si Daisy dahil sa mga salitang yun. Isang matamis na halik sa noo ang ginawad sa kanya ni River. Hinalikan din ito ang tiyan niya na mas lalong nagpakalma ng puso niya. Lola, ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo. Ang dami po kasing nangyari. Pero sa kabila ng lahat, heto po ako, masaya, may pamilya, at may asawa na nagmamahal sa akin ng totoo. Kahit po wala na kayo, alam ko pong lagi nyo kaming babantayan at ginagabayan ni River.
Kaya malaki pong pasasalamat namin sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo ni Daisy, Lola. Pangako po, madalas po namin kayong dadalawin ni Lolo. At sa susunod po, isasama na rin po namin dito ang magiging anak namin. Sa huling pagkakataon, isang matamis na ngiti ang pinakawalan ng mag-asawa. Habang magkahawak kamay na naglalakad palabas ng sementeryo. Ipinangako nila sa kanilang sarili na babaunin nila ang lahat ng magagandang aral na natutunan nila at ipapamana yon sa kanilang mga anak upang lumaki ang mga itong puno ng muli. Ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!